Hmm. Sa kabuuan, umabot sa 37 na missile ang nagawa ng Pilipinas kasama ang ballistic missile project, multiple rocket launcher, anti-air Grabe, missile, dami, anti-ship missile, anti-typhoon rockets Grabe, at meron ding anti-typhoon rockets. Ang dami Grabe talaga yung administrasyong Marcos noon, men. Kaso yun nga, sobrang sad kasi nasiraan, men. marami pang iba. Apat rito ay pinasabog sa Fort Magsaysay mula sa proyektong ito. Ngunit, kumusta na nga ba ang mga missile na ito? Hala, nag-YouTube ka. Siguro ay wala kang kasama. Like, subscribe kung need mo ng kasama. It's Francis. Tara. So, kumusta sa mga idolos? So, yun, secret missile ng Pilipinas. Meron pala. At yun, bongbong missile na discover na. I mean, na-recover na. So, ayun, sobrang excited akong panoorin ng video ito kasi yun nga, curious din ako na meron nga ba tayong mga ganitong kagamitan, di ba? So, yun, meron tayong nakitang video. Tapos yun, ang ganda ng thumbnail. At alam naman natin na kailangan talaga natin ito. Kung totoo mang meron ganito, edi ang saya, di ba? So, ayun. Tsaka na natin malalaman ang buong katotohanan pagkatapos ng video ito kasi buo tong video to eh. Mula ang video ito kay Suksay TV. So ayun, sa mga viewers natin dyan or napadpad dito sa channel natin tapos nag-subscribe din sa atin, don't forget to subscribe Suksay TV. Subscribe nyo din yan kasi sobrang aangas at solid na mga content yan. Ilalagay ko na lang yung link niya sa baba. Tapos yun, kung trip nyo naman ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, syempre mag-iingay sa harap nyo, di ba? Or baka nga, mag-agree din ako sa mga opinion nyo. Para naman may mapagkumparahan kayo, di ba? Kung meron din bang kaparehan ng opinion nyo. So, ayun, kung hindi tayo kaparehan ng opinion, comment nyo lang sa baba yung opinion nyo. Tapos yun, pag-usapan natin yan. Tapos yun, di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin bago pa agawin ng China. Let's watch this video. Yun, lumipad ang missile. Sa patuloy na paglago ng kaalaman sa military sa bawat bansa, ang pagkakaroon ng pinakamabilis, pinakamalakas at pinaka-advanced na missile system ay isa sa batayan para masabing malakas ang isang bansa. Sa pagdami ng kaalaman, teknolohiya at sobrang dami ng Yun. tao sa mundo. Tapos, Ouch! single ka. Damn, buti na lang hindi ako single, man. Ba't may ganun? Kaya ka ba single kasi pangit ka? Tuloy. Ako ba single kasi pangit ka? Grabe, pighati. Hindi. Single ako kasi pangit siya. Gagi par, di ko inasahan na may joke pala na isiningit dito. Sa bagay nga naman, may connect nga naman dun nga sa pagiging madaming tao tapos single ka. Gagi pa. Sa dami ng tao sa mundo, kailangan ng seguridad at proteksyon ang mga bansa, lalo na at laganap ang kriminalidad. Alitan sa mga teritoryo at girian ng mga bansa. Grabe Kaya kailangan yung alitan ng mga or agawan ng teritoryo nakasaad din kasi sa Biblia yan, guys, like magkakaroon talaga ng digmaan yung iba't ibang bansa. Sobrang nakakatakot, di ba? Tuloy. ng advanced territorial Dahil yan sa defense. greediness tuloy. At alam nyo ba noon na may Yun. missile system sa ating bansa? Bongbong rocket pa nga ang pangalan ng isang missile. Teka. Kumusta at Oo nga, no? Bongbong. Hindi, isa lang pala. Bongbong. So, tatlo sila. Ano to? Nakalagay dito, GQ, CGN, or missile. Bongbong. Missile. Correct me if I'm wrong. Grabe, men. Meron pala talaga. nasaan Yun. na kaya ito ngayon? At ano ang kasaysayan sa likod ng missile system na Project Yun. Santa Ayan. Barbara? Yan ang Yan. ating Thanks pa aalamin. pag-research. Soksai TV. Bukang liwayway. So ito lang pala, no? Di bali ng konti, at least meron, kaysa naman sa wala. Pero yun nga, malalaman natin dito kung nasa na nga ba yun. Ngayon. Tuloy. Ang lakas, men. Ang mga bansa kahit sa panahon ng Cold War ay patuloy na gumawa ng paraan upang madepensahan ang kanilang soberanya laban sa banta ng Tama. ibang mga bansa. Kaya sa panahon ng pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand Yun. Marcos Sr., dahil sa girian at tensyon ng mga bansa noon sa pagpapaigting ng sandatahang lakas, ay pinangambahan ng pamahalaang Marcos ang posibilidad na pagbitiw ng Amerika sa base militar nito Grabe, sa no? Pilipinas at matapos kumalas ang kanilang suporta sa Isa Indochina. din isa din sa maganda kay former or late President Marcos, yung tatay ni BBM. Sobrang din siya, sobrang active siya sa military, men. Like, yung depensa talaga pinapalakas niya. Tapos yung opensa natin, like,
meron talaga siyang mga ginagawa din ng ibang bansa, 'di ba? Like hindi siya nagpabaya sa mga point na 'yon. Kaya nga sobrang dami yung nasayangan na mga tao noon kasi hindi na ituloy yung mga plano ni Marcos. So ayun, comment down below kung isa ka doon sa nasayangan. Kaya napagpasyahan, katuwang ang Philippine Navy at ilang Pilipinong scientists ay gumawa ng sariling missile o rocket na magsisilbing pandepensa ng Tapos Pilipinas. hands-on pa siya, guys. Like nandun talaga siya ba? Parang chine-check niya, something like that. Ulit. Kaya dahil dito, binuo ang Santa Barbara Project laban sa mga bansang nais magbanta sa Ngayon ko lang ating nalaman tong Santa Barbara Project Meron pala talaga na binuo ni Marcos, no? Sobrang solid nun, men. Sayang nga lang hindi natuloy kasi ngayon yung mga kalaban pumasok. soberanya niya, mapasalupa, himpapawid, o karagatan man. At ang isa sa Yun. nakilalang missile na ginawa ay ang Bongbong Ay, Rocket. pala yun. Ang Bongbong Rocket ay isang eksperimentong sistema na binuo ng Philippine Navy, Filipino at German engineer at mga sayantipiko. Ang rocket ay pinangalan sa anak ng dating Pangulong Ferdinand Grabe, no? Marcos. Noon pa to, bata pa si PBBM nang gawin to ng ama niya. Tapos yun, sayang din niya nakita yung anak niya na naging presidente, di ba? Malabo naman talaga niya makita na maging presidente yung anak niya. Pero yun nga, I mean, sayang hindi niya nalaman or yun nga. Baka nakita niya rin yung multo niya. Na si Bongbong Marcos na siyang Pangulo Yun. sa kasalukuyan. Agad rin itong sumailalim sa missile test sa isla ng Caballo, malapit sa korehidor sa Manila Bay. Na-recover ang Bongbong Rocket sa karagatan ng South China Sea noong March 12, 1972. Isa ang Bongbong Rocket sa mga Teka, gawa naulit ng natin, Pinoy sa nakalimutan kong tingnan eh. korehidor Na-recover, agad rin ito sa meron sa hindi. Teka lang ha. sa Manila Bay. Na-recover ang Bongbong Rocket sa karagatan Na-recover ang bongbong rocket sa karagatan ng South China Sea noong March 12, 1972. Bakit kaya? Nahulog? Tinapon? ng South China Sea noong March 12, South 1972. China Sea talaga, no? Kung saan sobrang init ng anuhan natin dyan sa Philippines versus China talaga. Isa ang Bongbong Rocket sa mga gawa ng Pinoy scientist. Matapos ang ilang pag-aaral at sariling atin. paggawa nito, kinilala ng National Aeronautics and Space Administration o NASA mula sa Estados Unidos bilang kauna-unahang liquid propellant rocket ng bansa at sinasabing halos katulad daw ang Bongbong Rocket ng unguided artillery Katyusha mula sa Soviet Union. Sa ngayon, ang Bongbong Rocket ay kasalukuyang nakalagak sa Philippine Navy Museum. So, kasalukuyang nakalagak sa Philippine Navy Museum sa Fort San Felipe, Cavite City. So, ayun, sobrang swerte ng mga nakakita nito, men. Tuloy. Sa Fort San Felipe, Cavite City. Sa kabuuan, umabot sa 37 na missile ang nagawa ng Pilipinas kasama ang ballistic missile project, multiple rocket launcher, anti-air Grabe, missile, dami, anti-ship missile, anti-typhoon rockets, Grabe, at men. Meron ding anti-typhoon rockets. Ang dami, Grabe talaga yung administrasyong Marcos noon, men. Kaso yun nga, sobrang sad kasi nasiraan, men. marami pang iba. Apat rito ay pinasabog sa Fort Magsaysay mula sa proyektong ito. Ngunit, kumusta na nga ba ang mga missile na ito? Nadagdagan kaya? At lumakas Wala pa na. ba tayo? Di nagdagdagan tapos di lumakas. Damn! Sayang. Hindi siya naipagpatuloy, men. Tuloy. O katulad lamang ito ng mga proyekto ni Alan Peter Cayetano na 10,000 kada pamilya na mabilis naglaho. Pangit. Ayon sa Project Santa Barbara, ang project system na ito ay hindi na nasundan pa dahil Sobrang sad, men. Siguro kung nang mga panahon yun, mulat na yung mga Pilipino, men. Like, ang ganda sana. Sobrang lakas talaga natin. Kahit hindi sobrang lakas, at least na lang may laban tayo, di ba? Yung hindi tayo basta-basta nabubuli ba? alis sa pwesto si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa pamamagitan ng EDSA People Power Revolution Sakamor! noong 1986. At sa realidad, ang ating bansa ay napag-iiwanan na hindi lamang sa buong mundo, maging sa ating karatig bansa sa Asia sa military Sakit and nun, missile system. At karamihan pa sa ating kagamitan Tama. ay outdated Grabe, no? at Pati sa karatig bansa sa Asia. Damn! Tapos yun, ang mga, ano nga daw natin ay outdated na. Hindi tayo nakapag-upgrade. Tapos yun nga, dumaan din yung mga politiko ng mga corrupt, something like that. So, hindi talaga nababudgetan na maayos or hindi kasi nila pinagpokusan yung ano natin eh.
Hindi kasi nila pinagpokusan yung depensa natin, kaya yun sobrang hina natin. Nabubuli lang tayo basta-basta ng ibang bansa, especially China. Tuloy. kailangang mabigyang pansin para ma-update. Sana ay magkaroon tayo ng maayos at consistent na missile and Tama. military program. Dahil kung iisipin at nagpatuloy ang development ng military sa bansa sa loob Tama. ng 50 taon, maaaring advance na rin ang Pilipinas at maaari din natin Sayang, itong men. Tignan nyo nga yung mga missile na yan, men. Tignan natin, ha. pangonsipin at nagpatuloy ang development ng Yan, yung military sa ballistic bansa. missile, itong multiple Sa- rocket launcher. Di ba sobrang sarap sana kung naituloy to? Biruin nyo, noon pa lang yan, pero meron ng ganyang kagamitan. Bakit ngayon wala na tayong ganyan, di ba? Pangit naman. Sa loob Yan, ng 50 anti-air taon, missile, anti-ship maaaring missile. advance na rin ang Pilipinas at maaari din natin itong pangontra sa mga ballistic Tama. missile. Dahil kung nagawa natin ang Project Santa Umayos. Barbara, ay posibleng magagawa din Oo natin ito ngayon. Hindi para tirahin at manguna sa pakikipagdigma sa ibang bansa upang maipagpatuloy ang kasaysayan ng military defense system ng Tama. Pilipinas at ipakilalang hindi lang tayo Yun. isang bansa, kundi isang bansa na handang ipaglaban at ipagtangkol ang bayan. Nagugusbam sa comment. Grabe, men. Nagugusbam sa comment. Sobrang solid nun, men. Grabe din yung mga binitawang salaysay ni Suksay, men. Sobrang ano din siya. Something na, wala. Ano to? Tawag dyan? Magugusbams ka talaga. So, ayun. Sayang nga lang, at hindi natuloy yung mga plano dati ni Marcos. Kung natuloy lang sana yun, at least, di ba, may palag tayo kahit konti. Tapos yun, bago natin ituloy yung ating walang kwentang thoughts. Walang kwentang thoughts. Subscribe nyo, Suksay TV. Bisitahin nyo yung channel niya. Nasa baba yung link niya. Tapos yun, magbibigay lang tayo ng konting kwentuhan about dito. Kung di nyo na kayang panoorin, itong opinion natin, pwede na kayong bumisita kay Suksay or manood ng iba nating videos. So ayan, at dahil nandito ka pa, yun nga sobrang nakakalungkot lang kasi meron palang effort na ginawa dati si President Marcos. Tapos yun, hindi lang natuloy yung Barbara project niya, Santa Barbara. Sobrang solid sana noon kung naituloy yun. Biruin nyo guys, like, nung mga panahon yun, nakagawa na ng mga ganun. Ano pa kaya ngayong panahon, di ba, na sobrang high-tech na natin? For sure, mas easy na natin yung gagawin. Ang kailangan lang talaga, paglaanan talaga ng saktong budget, di ba? Or yun nga, wag tipirin kasi para sa atin din naman yan. Tapos para sa ating soberanya, like that, yung sa China, yung sa West Philippines, dapat din palakasin din natin yung mga hukbong pandagat natin doon, di ba? Para at least naman, di tayo basta-basta lang bubulihin ng China doon. Kasi, syempre, kapag malaki naman talaga yung or may palag ka, bakit ka bubulihin, di ba? Kasi yung mga bully, takot yan kapag malalakas eh. Ang kaya lang nilang ibuli, doon lang sila malakas kapag mahina yung kaharap nila. Pero kapag malakas, di nila bubulihin yan. Kaya yun, sana nga mabigyang pansin or matuunan ang ating depensa, para naman yun, di nga tayo bulihin dyan sa China. Tapos yun, yung bongbong missile, sobrang solid pala nun, ipinangalan kay PBBM. Tapos yun, yung tatay niya, hindi niya alam na naging presidente din pala yung anak niya ngayong kasalukuyan. Tapos yun, sana nga ituloy ni BBM yan, comment nyo lang sa baba kung itinuloy ba, kasi hindi naman talaga ako totally updated sa mga usaping ito eh. Tapos yun lang, sobrang solid, sobrang angas, sayang yung mga missile na yun. Kayo, comment nyo sa baba kung anong masasabi nyo sa kwentong ito, yung mga missile nga, yung bongbong missile. Tapos yung way ng pagpapalakas ni dating Presidenteng Marcos dito sa depensa natin dito sa Pilipinas. Comment nyo din sa baba ang opinion nyo dyan. Tapos yun, kung isa ka rin sa nanghinayang na hindi na ituloy yung mga plano ni dating Pangulong Marcos dati, comment down below. Kasi sobrang nakakalungkot. So yun, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Suksay TV. Tapos yun, Francis Daily. Don't forget to subscribe. Click the notification bell. Like this video. Tapos yun, adios, Francis Daily. Peace out.